Marami sa kanila ang invisible. Sila ang sumusunod sa batas. Sila ang tahimik kapag sinisigawan ang foreign boss nila. At marami sa kanila ang nabubuhay sa buy now pay later. Hello sa inyo mga stories, welcome back sa morning edition sa ating channel Mark Stories. Dahil morning edition, Reddit tayo, Reddit post, okay? Reddit stories tayo, reaction, okay? Kasi for today's video, meron kasi dito na usapan na ng isang ugali na nakakairita. Nakakaya, no? Pero kaya lang, no? Laganap talaga. Pag-usapan natin mga talamak na balikbayan, boomer entitlement syndrome na to. O BBES. BBES. Bakit nga ba maraming kabayan natin na pagka-migrate sa ibang bansa at pag-uwi dito sa Pinas, no? Biglang nagkakaroon ng invisible na corona. Kala mo kung sino may dugong mugaw, kung umasta, no, lalo na sa mga service workers at healthcare workers natin. Well, galing dito sa sa Reddit sa Reddit, no, na Off My Chest PH ng subreddit. Ang kwento kasi dito, at bago ko ibigay ng mga practical opinion, basahin natin itong buong post na to. At sa mga saloobin ng mga netizens na wala naman patid, okay? Marami kami matutunan dito, okay? Let's proceed daw. Ang title dito sa daming balikbayan ng boomers na sobrang entitled pag umuwi sa Pilipinas. Open parenthesis, observation as a healthcare worker. Grabe, no? Sobrang nabasag yung diwa ko doon eh. Hindi ko nila lahat pero bakit parang may ibang balikbayan na pagbalik sa Pilipinas? Feeling superior at sobrang entitled, especially mga boomers, na para bang pagmamay-ari nila ang kaluluwa mo, na para bang pagmamay-ari nila ang oras, pasensya, at serbisyo ng lahat ng tao sa paligid nila. Kaka-encounter ko lang ng isang patient tulad nito. Then nalaman ko matagal pala siyang tumira sa US at dito na nag-retire sa Pilipinas. Paano ko nalaman? Because she kept on mumbling about it. Sobrang obvious at deliberate. I am superior to you. I am superior to you. Tone of voice, of choice of words niya. I'm not gonna go into details pero sobrang inconsiderate niya sa situation namin. Hindi ito ang unang beses na na-encounter akong ganito. Kaya may napapansin na akong pattern. Ayun lang. Gusto ko lang maglabas ng hinanakit. Bye. Okay. Ngayon, may mga comment section na talagang relate dito. Ito sabi niya sabi niya dito. Greatest achievement siguro niya is makapag-migrate. Madaming din dito yan. So ano pa pag nakaka-uwi? Ang experience ko, like every time, magbibigay ka ng meds or may procedure. Sasabihin ka yung anak, /apo, /pamangkin is nurse or healthcare worker. Minsan mga insulting pa ng insulting pa ng mga visitor na HCW after mo pag-explain. Itatanong pa nila kung sa HCW healthcare workers yun eh. HCWs to confirm kung ganun nga yan, no? Usually naman, sinasawa ng HCW yung mga kamag-anak nilang ganun. At yan naman isa, insecurity yan. May gustong patunayan. Gusto niya patunayan sa sarili niya at sa mga tao na paligid niya ay siya ay important at significant. In other words, para sa ego niya. A real confident person would not do that. Ito nung sabi niya, dati nasa mukha ko bilang ng CR, Christmas season, so madalit talagang tao. May matanda doon, she kept on saying, sa Dubai ganito, ganyan, di ba? Muntik ko na bilhin ng plane ticket para bumalik siya doon.
at manahimik eh. In kindness, no one cares ate. And she. So anong napala mo sa Dubai? Dubai mo eh nakapila ka din naman sa CR. Arte. At naman yung isa. I'm sorry at na-experience mo yan. It's very common talaga. Madami kasing Pinoy na nakapag-migrate sa ibang bansa, feeling nila above na sila sa ordinaryong Pinoy. Hindi ko mawari bakit ganung paniniwala ng iba. Makakalungkot lang isipin, may ilan din akong na-experience na niyabangan ako na yung pamangkin niya nakapunta ng Australia dahil nakapangasawa ng Australia gaya niya. O diba, accomplishment na nila yun? Next naman, sabi nito, doon kasi sa US, hindi nila magawa yan. Mayabang lang pag nasa Pilipinas. Dinadala nila yung pagkakupal nila sa Pilipinas. Kung nasa lugar ka, ipaglaban mo karapatan mo. Sabihin mo muna sa bisor mo, and then, tumindig yung pang-aubusong mga yan, Filipino ka, nasa teritoryo nila tayo. Yung mga yan second rate American citizen na yan, na umastang white Karen sa US, akala nila nandun pa rin sila. Kaya lang dito yan kasi hindi na nila kaya tumira sa Amerika. Pag nasa US yan at nag-discriminate, parang maamong tupa. Sabi niya dito, maraming talagang ganyan sa feeling superior sila. May ilang ganyan sa lugar namin mismo. Pero ang totoo niyan, mas mahirap ang maging buhay nila abroad, kaya lang naging malaking pension dahil sa foreign currency conversion into Philippine peso. Hinahayaan na lang silang magyabang basta walang bad behavior na nakaka-effect sa kapwa. Pero ipinaparamdam sa kanila ng mga taong na unwanted sila. Ito naman yung isa. If I had no guess, that lady didn't amount to much in the US. The time and money that wasn't enough to live out her days in the US. So she opted to send their finances in PH. Now, of course, there are people who simply choose to retire in PH even though they can well afford to stay in the US. But I can find the people of that sort are grateful to be able to choose where to live and to be among fellow Pinoys. So they more likely to be kind to most everyone. Ito naman sabi niya, ito pa, self-HCW din ako. And tuwing may home care ako sa malalaking bahay, hindi mawawala ang nurse/doctor daw sa US or kung saan mang bansa yan. Minamanduhan pa ako ng gagawin. Sinasagot ko naman ng lisensyado ako at alam ko ginagawa ko. Next naman sabi niya dito, I feel Canadian. As someone who goes back to the Philippines yearly, I can boast that the oldest act like they are better than everyone. Thus, just this year at the airport, there was this gentleman who was dressed to the nines, complete with gold jewelry. He was complaining that it was unfair because he was there at the airport early. Even though they opened a line for online check-in. Now, on SOCMED, I know people who act like big shots online, but they are all on BNPL. House got like 25 years of mortgage to go. Cars on 7 years to pay. I just laugh at them. Be firm and don't get bullied by them. Then try to intimidate fellow Filipinos, but they can't even talk back to their employers overseas. Okay. Next naman, sabi nito, this person sounds like a loser from the US could never imagine acting like such a little bit. Real winners never act like this. Okay. Next naman ito. Alam mo ang F-up talaga. Ang kawawa yung nurses dito sa atin.
Pero hindi ko nasisisi itong mga matatapobre ng sumakses lang eh. Sa pangit pangit ba naman at bulok sa Pilipinas at talagang isusuka mo. Still, I would blame the government, yes, because we are diligently paying our taxes yet. Di napupunta sa tama if lahat tayo biktima. Sabi nga dito, I'm an OFW for 10 years and also fellow kababayan sa obvious na napaka-entitled lang din lang pag umuwi na Pilipinas but even here abroad. Acting as they own the place and showing little so no awareness of how destructive and trashy their behaviors. It is sad. Mga stories, no? Ngayon, dadako na tayo sa aking opinion dito. Ito yung prangkano to sa issue na to, no? At ugaling ito hindi galing sa yaman, no? Galing na to sa malalim na insecurity. Let's break down the psychology of these entitled balikbayan boomers. Bakit sa Pilipinas lang sila matatapang? Diba? Gaya ng sabi ng isang commenter, doon sa US, sa Canada, o sa Dubai, marami sa kanila ang invisible. Sila ang sumusunod sa batas. Sila ang tahimik kapag sinisigawan ang foreign boss nila. At marami sa kanila ang nabubuhay sa buy now pay later o sagad-sagaring utang at mortgage. Isang tuka sa foreign currency. Pero nagtapak sa dito sa NAIA, pagpalit ng dolyar at dirhams dirham sa piso, no? Biglang nagiging instant milyonaryo ang tingin sa sarili. Gagamitin ng foreign conversation parang gawing pambili ng peking respeto at kapangyarihan dito sa Pilipinas. Ito ay tinatawag nating big fish in a small pond. Okay? Syndrome. Dahil hindi sila makaflex ng sa ibang bansa dahil ordinaryong mamamayan lang sila roon. Okay? Dito sa Pilipinas nila, binubuwas ng lahat ng mga natipong yaman sa mga taong sa tingin nila ay mababa sa kanila. Tulad sa mga healthcare workers, no? O HCWs, waiters, and securities natin. At para sa mga balikbayan na laging sinasabi sa US, Canada, Dubai, ganito kami. Mabilis ang serbisyo. Pues, kung ganun lang pala, bakit kayo nandito? Diba? Bakit kayo nandito ngayon? Kung napakaganda pala ron bakit kayo nagre-retire? Bakit kayo pinili mong mag-retire sa Pilipinas? Bakit? Maganda pala din diba? Kayo nagsabi niyan. Na maganda pala yung US, Canada, Dubai. Kayo nagsabi niyan. Pero ang tanong ko dito, bakit ka dito mag-retire? Diba? Kasi ang katotohanan, masakit lunukin para sa nila Diba? Hindi sapat ang naipon o pension nila para mabuhay ng marangya sa ibang bansa. Kaya bumalik sila dito para pagkasya yung pera nila. Natural lang na mag-retire sa sariling bayan. Pero ang ko dito, pero huwag niyong gawing katulong ang alipin ng mga kababayan niyo dahil lang sa exchange rate. Imagine mo, 60 pesos, $1. Tapos ganyan ang asta mo. Diba? Ito ang para ko dito, no? Para sa mga healthcare workers as service staff natin. Huwag kayong magpapasindak, no? Kaya ginalingan nila ng English at tinaasan kayo ng boses. Tingnan nyo sa mata. Maging professional kayo pero matigas, di ba? Ang lisensya nyo ay pinaghirapan nyo sa Pilipinas at hindi lisensya ng US paso para tapakan ang dignidan nyo sa sarili ninyong teritoryo.
Ito para sa mga kabayang balikbayan dito. Ang tunay na tagumpay at last, hindi sumisigaw, hindi kailangan ipagpalandakan. Kung tunay kayong umasenso, dapat mas malawak ang pag-unawa ninyo. Hindi mas malawak ang pakpak sa kayabangan ninyo. Kaya sa uli, nakakalungkot talaga kung sino ba yung kadugo mo, siya pa yung gagamit ng banyagang estado para maliitin ka, no? At pag migrate ng isang malaking achievement, sige, respetuhin natin ang mga sakripisyo niya noon, di ba? Pero ang perang kinikita sa labas ng bansa ay hindi kailanman maging sapat na pambili ng magandang asal. Respeto sa kapwa Pilipino. Nasan man kayo galing. Kaya mga stories, may na-encounter ba kayong Filipino Karen o balikbayan na akala mo pagmamayari ang buong Pilipinas? Comment down below. Comment down below sa baba at pag-uusapan natin. Kung sino man yung Filipino Karen na yan, ipipin ko yan. Pag natamaan, ipipin ko yan. Sinasabi ko sa'yo. Wala akong pakialam diba? Yun lang naman. Yun lang masasabi ko. Kung gusto nyo ganitong usapan sa Reddit kailan, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa aking baba. As always, mga stories, thank you and have a good night, best night. Stories. Bye. Bye.